Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. Noong off-season may pagkakataon si Klay Thompson na pumili ng team na lilipatan niya. Andun nga ang Los Angeles Lakers, Orlando Magic, Dallas Mavericks at iba pa. O kaya naman pwede nga siyang manatili lamang sa Golden State Warriors. Ganun pa man ay pinili niya nga ang Dallas Mavericks sa dahilan na sa palagay niya ay perfect fit siya sa tulad ni Luka Doncic at sa palagay niya nga ay siya ang missing piece ng team na ito noong NBA Finals kontra sa Boston Celtics. Ganun pa man ay trinade na nga ng Mavs si Luka Doncic. Injured ang kapalit nito na si Anthony Davis. Ganun din sila Daniel Gafford, Derek Lively, Caleb Martin at kahapon lang ay si Kyrie Irving naman ang tinamaan ng injury. At tinanunsyo na din nga ito ni Shams ng ESPN bilang isang torn ACL na injury at tapos na nga ang season ni Kyrie Irving mga kaibigan. Ang Mavs ay nasa 10th seed ngayon at mas dumidikit pa nga sila sa 11th seed kaysa sa 6th seed ng Western Conference. With only 20 games remaining sa kanilang team, posibleng ang mamiss nila ang playoffs matapos makaabot sa NBA Finals last season. Si Klay Thompson nga ay 35 years old na at may 4 na championship na ito. It's safe to say na naglalaro siya para lamang sa playoffs sa punto na ito ng kanyang career. Ganun pa man mukhang malabo nga sila na makaabot dito ngayong season. At hindi nga ito magandang balita kay Klay na nagtala pa lamang ng 3 points kahapon sa 25 minutes niya sa loob ng court. Very obvious nga na nagde-decline na ang kanyang performance at posibleng bilang na lang din ang taon niya sa NBA. Kaya naman ang masayang isa dito dahil sa mga injuries ng kanyang kakampi, isang bagay nga ito na tiyak na hindi kasama sa mga dahilan kung bakit siya pumirma ng kontrata sa Dallas Mavericks. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito? Habang ang Philadelphia 76ers naman ay isa nga sa mga inaabangan na teams bago mag-umpisa ang season na ito. Isa nga sila sa mga teams na inaasahan na magbibigay ng matinding hamon sa reigning champions Boston Celtics sa Eastern Conference. 4-team race lang nga daw ang isa pagitan ng Celtics, Bucks, Knicks at Sixers. Well, ang Sixers nga ay may record ngayon na 21 wins and 39 losses at yan ay number 12 sa East lamang. Inanunsyo ng out si Joel Embiid sa season na ito and possibly pati na din sa umpisa ng susunod na NBA season. Tandaan na may sahod nga si Embiid na 59.5 million next season, 64.3 million sa sunod at 69 million sa huling taon ng kanyang kontrata. Habang si Paul George naman ay nalaos nga bigla at nasa unang taon pa lamang siya ng kanyang bagong kontrata sa Sixers. Next season ay may sahod siya na 51.6 million, 54.1 million sa sunod at 56.5 million sa huling taon ng kanyang kontrata kung saan may edad na siyang 37 years old. Kaya naman sa ngayon ay nakapako nga ang lineup na meron ng Sixers. Gustuhin man nila na i-trade si Embiid ay sino ba ang team na handang sumugal at magpasahod ng 69 million sa isang player na hindi mo tiyak kung makakabalik pa sa basketball court. Habang kay Paul George naman ay ngayon 34 years old siya ay matindi na ang pag-decline niya. Imagine sa edad na 37 years old kung saan sasahod pa siya na 56.5 million. Yan nga ang sasaluhin mo na kontrata kung makikipag-trade ka sa Sixers. So sa ngayon nga ay basically untradeable si Paul George at Embiid at stuck ang Sixers sa lineup na meron sila for the next 2 or 3 years. Ano ba masasabi nyo tungkol dito?